In this video, ituturo ko sa yung very simple video editing technique na ginagawa ko at itong software na ginagamit ko ay Camtasia 9. So maglalagay na lang ako ng button sa ilalim nitong video na ito para ma-download mo itong software na ito. At the same time, malaman mo kung paano siya ini-install. Maglalagay rin ako ng video tutorial dyan kung paano ini-install itong software na ito. Ito ay ginagamit lang for PC or laptop. So, pag mobile, hindi kami gumagamit ng mobile for video editing. Ito talaga yung pinaka-reliable na video editing tool na ginagamit namin. Pero kung sakali man na marunong ka naman mag-video editing through smartphone, pwede rin naman yun kung mas trip mo yun. So, dito sa video na ito, tuturo ko sa yung very simple video editing na ginawa ko para magawa itong video na ito. So, may papanood ako sa yung maikling video. Ito yung ginagamit namin as of the making of this video na video ad for non-networkers. So, ipakita ko sa iyo. Hi sis! Ako nga pala si Grace, isang online seller. Dati akong nagtatrabaho sa mall, naging service crew rin ako. Okay, so sa mga susunod na lesson, ipapapanood ko rin naman ulit ito sa iyo. So, ipapakita ko sa iyo kung paano ko siya inedit, kung paano ko nagawa na ganyan gamit itong Camtasia. So, siguro hindi na yung very, parang eksaktong katulad nito kasi medyo advanced na yung iba dito katulad niyang may gumagalaw-galaw dyan, no? Ang ituturo ko na lang sa iyo yung pinakang simple para madali mo siyang magaya at magawa. So, for example, ito yung ginamit ko na raw video. So, ipakita ko sa iyo. Okay, i-import lang natin dito. So, paano ko mag-i-import? Pwedeng drag and drop. Pwedeng i-drag and drop mo dyan or pwede namang i-open mo. Kasi ginagawa ko drag and drop na lang para mas madali. So, ito yung raw video na ginamit ko. So, ganun lang naman siya. Pag nandito ka na, lagay mo lang to sa ilalim. Ayan. Tapos, play natin siya, sample. Okay, so yun. Di ba kita mo, maingay yung background tapos hindi pa nagsisimula magsalita si Grace kasi marami siyang mali dito. Inabot ng 12 minutes pero yung video na pinakita ko sa iyo kanina nasa wala pang 2 minutes yata ito. So, ang very basic lang naman ituturo ko sa iyo. Unang-una is yung pang noise cancelling para hindi marinig masyado yung background na noise. So, nandito yan sa audio effects. Click mo tong noise removal, drag and drop mo lang rin dyan. So, okay na yun. So, try ulit natin pakinggan. Di ba mas nawala na yung noise. Okay, next is volume leveling. Para pantay yung volume niya, hindi lumalakas, humihina. Yun, ganun lang naman doon. Then next, bago ka magsimula pala na mag-cut nito, make sure yung sa canvas natin ayusin natin. So, click mo lang itong nasa taas, project settings, then drag and drop itong hindi fit to feasible. Custom. Okay, custom. Gawin natin siyang 1080 by 1080. Okay, then yung color niya, gawin nating blue. Apply. So, hindi mo pa siya makikita kasi nag-adjust yung yung canvas. Pero ang gagawin mo, right click mo to, then scale to fit. So, yan. So, kita mo na. Color blue na yung nasa likuran. Yung pinakita ko sa yung video, kulay pula. Pero I highly recommend mas maganda yung color blue kasi this is a color of trust nga. So, ganon. Ngayon, ang next naman natin na gagawin is lalagyan natin ng title. So, sa title, dito yun sa annotation. Then, hanap ka lang ng kahit anong text dyan. Okay na yun. Drag and drop mo lang. Tapos, libreng video tutorial. So, hilahin mo siya para pumantay siya. Gusto ko kasi ng ganun pantay eh. Palitin natin ng konti. Yan, ganyan. So, yan. Okay na yan. So, make sure lang na pagka ginawa mo yan, kasi nawawala na pag nandito na sa, pag umandar na yung video. So, ang gagawin mo, ito yan eh. Parang halos Photoshop lang rin naman to, pero ito mas madali. So, for example, ito, i-drag mo lang siya hanggang sa kung saan man gaano kahaba yung video, no? Para nandun pa rin siya habang nagsasalita. So, sa next naman na gagawin natin is sa subtitle. So, subtitle is yung nandito. Ito yung title, ito yung subtitle. So, subtitle is yung habang na-image. Kasi, di ba pagka autoplay sa Facebook. By the way, sa ads na, diba? Sa Facebook natin, kapag ka naka-desktop or laptop ang gamit, nag-autoplay yan, pero walang sound. Okay, walang sound. So, ang reason kung bakit natin nilalagyan ng subtitle is para pag nag-autoplay siya, kahit walang sound, is nababasa ng tao yung kung anong meron dun sa video na ginawa natin, no? Para para makita pa rin, magkaroon pa rin sila ng interest na tingnan or pakinggan anong meron kasi nagkaka-interest sila doon sa sinasabi. No, kapag ang smartphone naman nag-autoplay rin yan pero kapag naka-connect sa Wi-Fi. Pero kapag naka-mobile data lang
hindi siya nag-o-autoplay unless may tweak na settings yung may-ari ng phone. Pero usually ganun, hindi siya nag-o-autoplay kapag naka-mobile data lang. Pero kapag nakakonect sa Wi-Fi sa smartphone, nag-o-autoplay pa rin siya. So yun ang pinaka-purpose ng subtitle, para kahit paano mabigyan natin ng ideya si prospect na makakapanood nitong video na madadaanan ng ads kung anong meron dun sa video. Yun ang purpose. So ang gagawin mo lang, ika-copy-paste mo lang tong title dito. So pwedeng gawin mo dito, right-click, copy, tapos right-click dito, paste. So ganun. Tapos hilahin mo lang to sa baba. Ayan. So susundan mo lang kung ano yung sinasabi nung nandun sa video. So ngayon, ang ginagawa ko, pagka mag-i-edit na ako, kasi i-edit ko to ng uutay-utayin ko siya dapat tama yung sinasabi dun sa video. Ang ginagawa ko, nilalak ko lang itong title para hindi siya magalaw. Okay? Kasi pag nag-cut na ako, tapos nandyan yung sa title hindi nakalak, makakat rin ng makakat yung title. So ganun lang muna yung ginagawa ko. And then start na tayo mag-edit. So ituturo ko naman sa iyo paano ka mag-cut. So para malaman mo rin para maayos mo yung video na ginawa mo. Kasi kung marami kang mali, katulad kung ginawa mo yung mga tinuro ko doon sa mga nakaraan na video lesson natin, nagawa ka ng sarili mong video, magkakamali ka doon . So ito yung purpose nun, para ma-edit mo siya ng maayos. So simulan natin, try natin. Ako nga pala si Grace, isang online seller. Dati akong nagtatrabaho sa mall, naging service crew rin ako. Okay, so saan siya nagsimula? Hanapin natin. Hi sis! So pwede natin, by the way, pwede mo siyang i-zoom. Ito yung zoom. Para mas madali mong i-zoom itong nandito sa ilalim. Baka na makapag-cut. Kasi hahanapin ko kung saan siya nagsimula. Hi sis! Ako nga pala... Dito siya nagsimula. So ang gagawin ko is letter S dito sa keyboard, or split ang tawag doon. Meron rin yata dito. Ito yun, split. Pag in-split ko yan, so tatanggalin ko na to kasi wala naman siya sinabi dito . Di-delete ko lang yan. Delete. Tapos i-sud ko lang dito. Tapos yan. Hi sis! Ako nga pala si Grace, isang online seller. Yun yung sa split. Dati akong nagtatrabaho sa mall, naging service crew rin ako para masuportahan yung magulang ko at ang pangangailangan nila. So, kita mo yung ginagawa ni Grace, di ba? Before siya mag-proceed sa kasunod na sasabihin niya, nag-pause muna siya. Tumingin lang muna siya doon sa camera, tapos tsaka siya nagbasa. So, ulitin natin yung magulang ko at ang pangangailangan nila. Tapos nagbasa na ulit siya. Kita mo? So, ganyan yung sinasabi ko sa'yo. Para madali ko siyang maikat. So, dito siya tumigil. Ang gagawin ko, idadrag ko lang. Hanapin ko muna kung saan siya tumigil. Saan siya ulit nagsimula. Naisipan ko na rin mag-abroad. Okay, hanapin ko ulit Naisipan ko na rin mag-abroad. Ayan. Natawa yata siya dun sa script na pinasabi ko sa kanya. Dito siya nag-start. Diba? So, ang gagawin ko, itong kulay green at kulay pula na to, idadrag ko dyan. Tapos, cut. Ito yan, cut. Control X. Diba? So, pansinin mo, naka-cut rin ito nasa taas. Okay lang naman yan kasi yan yung subtitle . So, for example, ano yung sinabi niya dito? So, edit naman natin yung subtitle muna bago tayo mag-proceed. So, at least alam mo na yung split at saka yung cut. Pag split, naghihiwalay lang yung video. Pag cut, automatic siya na kinakat niya kung ano yung range ng video na sinelect mo. So, ganun. Hi sis! Ako nga pala si Grace, isang online seller. So, ganun. So, sa isa, ang gagawin ko, dito naman, para mailagay ko yung subtitle, i-split ko yan. Okay, para mas madali. Kasi hindi mo pwedeng ang haba nitong sinabi niya, hindi mo mailalagay yan lahat dito. No, magmumukhang spam yan. Yes. Ito muna, dito muna tayo magsimula. Hi sis! Ako nga pala si Grace, isang online seller. So, yun lang muna. Hi sis, ako nga pala si Grace, isang online seller. So, hi sis, ako nga pala si Grace, isang online seller. So, pwedeng ganyan. Then, next naman. Hi sis! Ako nga pala si Grace, isang online seller. Dati akong nagtatrabaho sa mall. So, pakunti-kunti lang kasi kapag kahinabaan mo, hindi magkakasya dito. At mangyayari, kapag pinilit mong pagkasyahin, liliit yung text. So, walang kwenta na, hindi na rin agad mababasa ng tao. Dati, ano sabi niya? Dati akong nagtatrabaho sa mall. So, ganyan. Sa mall, naging service crew rin ako
Naging service crew din ako. So, yung mga post niya, mas maganda kung, yung mga post na gagawin mo doon sa video, mas maganda kung paunti-unti mo na lalagyan ng subtitle para hindi ka mahirapan sa na maalala kung ano yung sinasabi. Pero kung meron ka namang script, kasi ganun ang ginagawa ko na technique. Meron akong script, pinapabasa ko lang. So, kinokopya ko lang kung ano yung nandun sa script. So, para madali kong i-copy paste dito. Pero minsan kasi meron pa rin nasasabi na iba na wala dun sa script. So, inuulit ko na lang rin pakinggan. So, ganun. Naging service crew rin ako. So, naging service crew rin ako. So, ganun. Para masuportahan yung magulang ko at ang pangangailangan nila. Para masuportahan ang magulang at ang pangangailangan. So, as much as possible, wag mong paabutin ng 3 lines yung sa text, di ba? So, kung mapapansin mo dito, ito, 1 line, 2nd line, 3rd line. Wag mo nang paabutin ng ganyan. Yan yung sinasabi ko sa'yo na mas maganda kung paikliin mo. Is either paikliin mo or paliitin mo. Kaso kapag pinaliit mo kasi, mahirapan basahin nung prospect yung sinasabi. So, ang gawin natin, hatiin na lang natin. Suportahan yung magulang ko at Para masupport ang magulang ko. Tapos dito naman, at ang pangangailangan nila. Tingnan mo? suportahan yung magulang ko at ang pangangailangan nila. Diba? Naisipan ko na rin So, ganun. So, yun. Ganun lang kasimple yun. Diba? Ganun lang ng ganun yung gagawin mo. Cut lang ng cut, tapos paglagay ng subtitle. Okay? So, hindi ko natatapusin itong pag-edit nitong video kasi sobrang haba. Dahil ang haba nito, na nasa 12 minutes and masyadong mahaba yung video editing na gagawin. Pero yun lang naman yung pinakang-basic na kailangan mo na maintindihan. Nakapaglagay ka ng title, nakapaglagay ka ng subtitle, and then, ang next naman na gagawin natin is yung call to action. Let's say na, ikat na lang natin pinaka dito. Let's say natapos na. Example lang naman. So, tatanggalin ko muna ito. Itong pagkakalak nitong title. So, isa-select ko yung tatlo. Tapos, split. Okay? Yung S. Tapos, i-delete ko na to. Let's say, okay na. Tapos na. I-delete ko lang yan. So, call to action na. Diba? So, ang gagawin naman natin, let's say, call to action na dyan, is dito sa annotation, kuha ka dito ng shape. Dito sa shape, kahit anong color dyan. Pero ito, mas maganda. Black. Dito may ilagay yan. Sa may video. So, pagka inano mo yan, sinelect mo dito, ganyan lang kaliit yan. So, ang gagawin natin, palalakihin natin yan. Tapos, baguhin natin ng color. Red. Ay, outline pala yun. Mali. Ito pala. Red. So, yan. Feel. Hindi talaga to red eh. So, i-drag natin dito. Yan. Red. So, sabihin na natin nag-call to action na. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng shape dito, tapos lalagyan ulit natin ng text. So, ganyan. So, make sure magkakapantay yan, ha? Magkakapantay sila kasi kapag ka, halimbawa, natapos na yung, halimbawa, sobra ng ganyan, tapos ito hanggang dito lang. Tingnan mo kung ano mangyayari. Diba? Yung color blue ulit. Kasi yung color blue na to, yun yung pinakang canvas, yung pinakang background. So, dito mo yun may edit. Pero, yung katulad ng tinuro ko sa'yo, pero wag mo i-edit yun kasi nga color blue yung kailangan natin. Yung color red is for call to action, kaya color red yung ginamit natin na background. So, ganitong lalagay mo dito. Nag-usap tayo dito sa FB. Ganun lang. Huwag ka maglalagay nung yung tinuro ko na basic, yung comment, PM, message me, mga ganon-ganon kasi nakikita yan ni Facebook. So, at least itong FB safe naman to. Sinabi nang mag-usap tayo dito sa FB. So, kung mapapansin mo sa isang message ad, merong message button sa gilid. So, ipakita ko sa'yo para mas malinaw. So, for example, dito. Ito, send message button. Diba? Ganyan ang itsura kapag ka na-post mo na. So, for example, ang gagawin natin is para mas madali nilang maintindihan. Nandito na yan, mag-usap na tayo sa Facebook. Punta ka dito sa sketch motion, nasa annotation yan, sketch motion, tapos piliin mo tong arrow. So, kulay pula yan. So, make sure ipantay mo siya dito. Kulay pula yan, baguhin natin ng kulay puti, tapos yung thickness natin, pakapalin natin siya. So, ganito. So, ang gagawin natin, ilagay natin dito sa part na to. Kumbaga, estimate ito kasi nandito yung, balikan natin, andito yung message button, di ba, yung send message. So, estimate natin lagay dito. Parang ganito yung mangyayari dyan eh. Lagay natin sa call to action. Tingnan mo ha, itong video na to. O, di ba? Nakatutok sa send message. So, yun ang ibig sabihin doon. So, parang ganito rin yan. Ganyan lang ilalagay mo. Estimate lang naman yan dyan. Lagay mo. Mag-usap tayo sa Facebook. So, halimbawa, ito yung call. Sabihin na natin na tapos na yung video, na edit mo na. Okay na yung subtitle. Play natin. pero So, yun. Di ba? Tapos na. So, as much as possible sa ganitong klase ng video, no, hindi na dapat aabot ng
ang pinakang mahaba na dapat as much as possible is 1 minute 30 seconds. Yun ang pinakamahaba. 2 minutes para sa akin masyado nang mahaba yun. Sobrang haba na. 1 minute 30 seconds yung pinakamahaba na video ad. Wag na masyadong pahahabain. Okay? So, ganun lang yun. So, ang final step na gagawin natin is to render the video. I-render na natin yung video. Pero bago pala yun, i-save muna natin kasi baka biglang mag-crash. No, nalimutan ko. Napaka-importante nun. Every time na magka-cut ka, kasi magkakaiba tayo ng specs ng PC. So, baka mabagal yung sa PC na ginagamit mo. Baka mabilis. Kung mabilis, okay naman eh. Pero halimbawa, mabagal siya. Minsan, magka-crash yan kapag ka nahihirapan yung PC mo sa paggamit nitong video editor. So, palagi mo siyang isa-save. So, save mo lang siya sa desktop para mas madali mo siyang makita. Sample video ad na lang, video ad. So, save ka lang ng save every time nagka-cut ka para kung sakali man na biglang mag-crash and na-save mo, hindi ka uulit sa simula. And finally, render na natin. So, sa pag-render, hanapin lang natin. Ito pala yun, share. So, local file. So, ganun. Control P, same rin yun. Same lang ang lalabas. Control P or itong share, local file. Then, 1080 yung pipiliin mo. Itong MP4, only 1080. Okay? So, yan yung pipiliin mo. Or, depende sa video na ginawa mo. Kasi dito sa video na sample na ginamit ko is 1080 pixel yung ano nito, yung resolution nito. Pero kung yung video mo is 720 lang, di 720 lang yung pipiliin mo. Okay, tapos dito sa project settings na to, dapat 720 by 720 lang. 720 by 720 if 720 yung image, yung video. So, paano mo siya malalaman? So, ito yung example. Ito yung raw video na ginamit ko. So, i-right click ko yan, properties, details. So, yan. Frame width 1920 1080. Kung ano yung frame height, yun yung resolution ng video mo. So, ito akin ay 1080 kaya 1080 by 1080. Pero kapag nakalagay sa'yo dito is 720 yung gagamitin mo. Pero usually ng mga smartphone is 1080 ready na. I-tweak mo na lang yung settings na dapat 1080 yung video na i-record para mas malinaw, mas klaro siya. Okay, so edit mo na lang yung settings ng camera ng cellphone mo na ginagamit for pag-shoot ng video. So yun yung reason kung bakit. So 1080, since 1080 ito, 1080 yung gagamitin natin. So i-render natin local file 1080. Okay, 1080. Next. And then dito saan isa-save, click mo yan sa desktop para mas madali mo siyang mahanap. Save and then finish. So magre-render na siya ng kanya. Okay? So hintayin mo lang siya na na mag-render. So sa'yo possible mabagal kasi depende sa specs ng PC mo. Sa akin kasi mabilis na, kaya mabilis siya nag-render. At saka sample lang naman pati ito, 12 seconds lang naman, 16 seconds lang naman, kaya mabilis talagang mag-render. Pero mas mahabang video, mas matagal yan na mag-render. So ngayon, na-render na natin siya. Tingnan natin siya dito na siya sa desktop. So, ayun na siya. Hi sis, ako nga pala si Grace, isang online seller. Dati akong nagtatrabaho sa mall, naging service crew rin ako para masuportahan yung magulang ko at ang pangangailangan nila. Naisipan ko na rin mag-abroad pero Diba? So, yun. Dun ko lang siya kinat kasi para for the sake of tutorial, mas madali mo siyang makita. Okay? So, ganun lang naman kasimple mag-edit ng video gamit itong Camtasia 9. So, once again, naglalagay na lang ako ng button sa ilalim kung paano mo ito mada-download at ma-install sa iyong laptop or PC. Hindi to pwede sa mobile. So, make sure apply mo agad yung mga natutunan mo. See you on the next video.